Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas alas 2:04 sa hapon. Mga nabuulihing hitabo, hibaloon, mga hangka at pagbangon, mga bagay nga importante, aton ginahanungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa. Ang programa na matatulong sa inyo sa nabuulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Biyernes edisyon kita September 5, tuig 2025. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ini ang inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong nga hapon diri sa Radio Pilipinas Iloilo. Sa aton nga mga balita nga patpaton subong nga hapon, mga kabyanan madasig nga na aresto sang Iloilo City Police Office ang suspect sa pag-hold up no sa isa ka doktora sa bahin sang SM City Iloilo. Kag na-interview naton liwat si retired Colonel Cornelio Salinas, ang Provincial Director, Anay Provincial Director sang IPPO kag subong PDRRMO Chief sang Iloilo, nga gapasalamat siya no sa Iloilo City Government headed by Mayor Raisa Treñas, Iloilo City Police Office kag Police Regional Office 6 kay General Josefino Ligan. So pabati naton karon ang pila sa mga detalye sa interview kay Colonel kay retired Colonel Cornelio Salinas. Napatigayon man sa press conference kahapon ang Police Regional Office 6 kag na-mention dito, ipabati ko man sa inyo niya, mention dito ni General Ligan nga dapat ma-resolve sa sulod sang 48 oras. Kag pila pagid ka mga issues no sa campaign against illegal drugs, mga ginpang-relieve nga mga pulis, isa-isahon tay nagaron diri sa aton nga pagpangalagad. Sa mga nakatutok subong no, pwede nyo gid ma-share ayon naton no, pwede nyo ma-share ang aton nga live para mas madamo pagid ang malabutan sang aton nga pagpangalagad. Samtang sa bahin sa Negros Occidental Police Provincial Office, may napilian na nga bag-o nga Provincial Director si Governor Bong Lacson. Kaging confirm niya sa mga katapos ang media nga si Police Colonel Dennis Wenceslao ang bag-o nga Provincial Director sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ang confirmation, mga kabyanan, ginahimo sang gobernador. So, gahulat na lang kita sang order, no? Halin sa Police Regional Office Negros Island Region. Iti may process man ina, no? Pero iti, ang kakatabusin na, nagapadala sang tatlo ka ngalan, shortlist ang Police Regional Office. Tapos, depende na iya sa, ano, no? Mga kabyanan ang mag-decide sina ang local chief executive. Diri man no sa bahin sang probinsya sang Iloilo amo man na padalaan ka sang ang local chief executive sang tatlo ka ngalan. Ti pag may araman na time ngati ang nagustuhan o nahamutan sang local chief executive wala dira ginapabalik man lang ina
Kung pagpasa, kag-ara na. Amo na dayon ang pilion, magaserbi nga officer in charge. Minutos makalikat sa taknang alas 2 sa hapon. Nagpasalamat gid si Police Colonel Cornelio Salinas, retired Colonel Salinas, sa madasig nga pag-aksyon. Pero sagin pa mangkot naton si Colonel Salinas, naka-reach out bala ang SMCT sa ila. Ay gid ang yaman yapon nga panawagan nga dapat di mangin invisible ang SMCT, nga dapat i-improve gid nila ang ilang security dira. Nadugangan na bala ang mga suga dira, ang security guard gindugangan para mas baskog pagid ang security measures nga ipatuman. So muna no, naintindihan ta nga ti kinahanglan ang mas ginatagaan ginilaya sang priority nga i-secure ang sulod sang mall. Pero dapat ni ta pagalimtan nga ang mga parking area dira naka-park ang salakyan sang mga mall goers nila, na may mga transaksyon man dira sa ilang mall, may responsibility gid sila nga i-enhance ang security. Ti may nagsiling ganit basi nga na-resolve lang kay tungod isa ka retired colonel ang asawa sang biktima, hindi ging klaro ina sang ICPO through Colonel Legada. Nati hindi wala yan nabalaan sa mga pulis nga nagresponde nga asawa to siya sang isa ka retired colonel, hindi. Dira ako makita nga ginatutukan gid na sa aton nga kapulisan. So ipabati naton sa inyo no mensahe ni retired Colonel Cornelio Salinas. Isang way nga may early solution ang tingin na ini. Kag isang bukang releasing, makita mo diri ang pwersa sa all of the government approach, wherein from the city mayor down to the city director, down to the station commander, Captain Pablo L. Colonel Ligaya, kag sa team, intelligence and investigation team sa Iloilo City Police Office, nasolbar yung answer. So this is a triumph of justice, and the resolution that is send a strong signal to criminals, to drug addicts, illegal drugs addicts, no? And those na may plano na maghimos ang kalakasan sa atong sosyedad, sa atong community, that they will not do it in Iloilo City or province, because makita nila ang pwersa. Kaya makita nila ang pwersa sa gobyerno kag sa komunidad, gusto maging malimong kagataway ang syudad o probinsya sa Iloilo. So sa pagka-aresto kagabi, sir, wala na kamo itong nagkanto. Paano nyo na-identify ni Doktora ang suspect? Sambil pakita ko siya sa iya picture na among siya. Pagkita niya, syagid. Wala na siya no doubt, no alarms and all, because makita mo na imprinted sa utak niya ang tao na nagahimo sa sobrang kalakasan leading to injury or death, kag ang mga imprinted din sa utak niya. Pag sabi sir, sa nakita natin kay ang city mayor at ang Police Regional Office 6 nagtatag siyang timeline na dapat ma-resolve ang kaso within 48 hours. Wala ganin na labutan na dakpan na yun. Yes, kasi ang pwersa sa komunidad, pwersa sa gobyerno. So, salamat mga ko kay General Lical at Regional Director, sa iya mga sa unang group na naghatag sa pressure sa University Police Office na masundan ako ngayon. Okay. Pero sir, nung yung natin may daluan, ang SMCP management, naka-reach out sabi sa inyong pamilya sa saning natabo? Wala sila reach out lang. But if the police had done its part, the government has done its part, the SMCT management should do its part. May nakita na kami dito ng mga floodlights, may nakita na kami dito ng mga mga gwardiya. I-check natin, sir. So, they should not take over some invisibility ng katawan because they are giant retail mall. But anything will happen to their sa ilang complex, wala lang sa ila. No? Because all the food areas, food malls,
convergent areas, no, lalo sa mga malls, are already paid by the tenants. So kung bayad mo na siya, the equivalent protection on the on the lives and safety of all its customers would also be done by the security providers. Yung bayad naman. Yes, sir. Okay, so to be fair to everyone, entering a mall, they should have also have the sense of security and safety either at night or daytime. Okay. So, pisar natin na-resolve ni sir, dapat ang mga pinasuggest sa mga pumuluyo, gabi na. Sir, kamo, no? Dapat matagaan ni talupangot sa management. Imagine, it takes an unfortunate incident. It takes my life to be a new-death experience that will become an automaton. Kinailangan matablo namin bago natin with recheck, revalidate, inventory our capabilities and resources. Matagaan na ito sa protection ng tanan. Hindi kasi hindi tayo tanan sa kalimang kagkataway. So, those in government and in the private sectors should do their part. Okay. Sir, i-bako ko lang, no? Sa pagka-arresto, may napaibalo ba lang pulis ng mga na-recover pa abi, ng mga cash to abi, sir? Na-recover pa o wala na? The early solution of the case and leading to the arrest of the suspect, may of evidentiary value, primarily, napintaw mo ng suspect because the CCTV, nakita dito kung anong nangyayari, plus the fact yung isa kagod sa Maritado, yung isa ka-tricycle driver, yung nakita sa Nuwalo. Ang bisan na napapos ang CCTV na ng isa ka tao nagabukad sa wallet, yung habol ko, kung ang wallet ito wala nang ma-recover, wala nang tunyapon o na evidence na yun tunyapon. Parang speculative ng assumption mo. Okay. Sige, sir. Batian si retired Colonel Cornelio Salinas, ang chief sang PDRRMO Iloilo. Kag nagpasalamat gid siya, no? Ti mula na galing yung pumangkot, diba? Tati na dugangan na tong ang mga suga sa mall, gwardya. Kung kita maglantaw, kadamo man sang gwardyada eh. Ang deployment lang, paano mo din ka ma-focus kung aga, kung gabi, sunugan ni siya, dapat static na dapat yan eh. Na dapat may lugar na lang balayang dira lang sila maplastar. So mo nang gina-suggest ni Colonel Salinas. 16 minutos magaligad sa takna ng alas 2 sa hapon. This time pabatiin naton sa inyo ang press conference na kuha nato no kahapon ni Brigadier General Josefino Ligan. Mabatian nyo dira ang iyang instruction na dapat sa sulod ng 48 oras madakpan kag natigayon nga madakpan sang ICPO. So ari si Brigadier General Josefino Ligan. Our monthly accomplishments and activities for August. By the way, this is our second month. Second month regular monthly press conference. And we are here in our firearms simulator room. I intend to bring you here so that maybe after this press conference, you will get to experience firsthand on how to do and makapagbalilan tayo dito sa aming firearms simulator. Siguro after ng ating question and answer, natin ang activity natin dito. So, may you shoot your questions, please? Okay, so I would like to remind everyone to limit your questions to only one and one follow-up. So to start, okay, so since nakauyan na si Ma'am Tara sa microphone, sige Ma'am Tara. Good afternoon. Yeah, good afternoon, sir. Last night, unfortunately,
right to start Salinas was a victim of evil up sa kawan. Meron daw si Colonel Salinas na rebelling for response some security guards. And I'm not just saying to ano atin sir na order, like ano atin outside other than that particular na security agency. What is PRO6 do? Now for the PNP, the actions taken that we have, first for the City Police Office, I have directed them to identify, locate, and eventually arrest the suspect within 48 hours. So that case will be resolved immediately, the soonest possible time. And along that line, we will be conducting conference emergency meetings with the security managers at the mall involved and every other malls located in Iloilo City. Results tayo, at yung mga security managers na natin mga hotels. It is also a preparation, especially now, we're going to Christmas season tayo for months. So these establishments, these venues, we started with influx of people. So naturally, kailangan natin makipag-collaborate lalo na dun sa kanilang mga security managers as to how yung security protocols will be implemented in and out of their establishments. Going back to the other incidents, yung ICPO natin is on track of locating and identifying and locating yung data number for the eventual apprehension of the suspect. Welcome question tayo. So next to us, it's from Mantayan from J5. Good afternoon, RD. May idadagdag pa ba ang PRO6 na police personnel sa Mandurriao, especially na dyan po palagi may mga nangyayaring gulo like rumble at kagabi ang robbery called up? Yes, just this afternoon I called up Colonel Kim Ligada in the office and I told him please make a request addressed to the RNFD so that the RNFD personnel will augment your office, especially putting up 4 patrols. Our patrol operations in Iloilo City is mainly focused on mobile and motorcycle. So that para magkaroon ng 4 patrol, we will be augmenting ICPO personnel from RNFD. Possibly a number of considerable number of IMFD personnel will be deployed, especially dun sa minention ng mga locations. RD, since ngayong buwan, crime prevention at marami pong gulo rin nangyayari, especially sa Mandurriao, may mga programs ba ang PRO6 para sa ngayong crime prevention para solve po yung lahat ng mga insidente na nangyayari dito sa Iloilo City? Yes, just yesterday, our archive office, so Colonel Victoriano Romanillos had this symposium forum sa Halandino National High Schools. Basically kung sa minention na narambol is almost involved yung mga kabataan, so doon natin kinusok na ating program. So yun na mawala sila na will be karampatan penalty or ma-penalize if ever they will be involved in those incidents. And aside from that, we still have this 5-minute response time policy. NFL pa rin yan. So whenever there are incidents, please just report to the police. Even incident ng kagabi, if you happen to see the CCTV, within 1 minute time, almost 2 minutes time, nakapag-responde ka agad yung police at ang the call of distress, nandun ka agad si police natin.
it's just right na yung reporting time, yung nangyari, at saka yung pag-report dun sa police, yun ang may gap. Kaya hindi na natin natin. Thank you, Mara. Next to ask is Ralph from Night Radio. So, magandang araw po. Yung depends sa police visibility ng mga police natin sa kanili. Kaso sir, namimiss na ibang mga citizens yung police na umiikot talaga sa mga barangay at hindi lang napastandby at naghihintay ng 5 minutes response. Ano ang gagawin natin dito, sir? Yes, that is why on our signatures and our drills, sinasabi ko dyan na mag-signage kayo sa looban ng mga barangay. So that part of police visibility, malalating nila yung mga barangay. Hindi lang yung mga establishments na nalalapit. Along that line, mga police natin, malalaman din nila kung saan ang daan na papuntang barangay na dito, makikilala nila yung mga tao, dapat natin silang i-drill ng i-drill. Not only in that media thoroughfares, na pinupuntahan natin yun dun sa mga barangay. In fact, we held simulation exercise way back July dun sa mga barangay capitals natin na pinapupuntahan yung mga bahay ng kagaya nila. And yes, nakakarating sila within the 5-minute period. So yun ang i-enhance natin ng mabuti pa, and yun ang directive ko dun sa mga nagsusupervise ng ating signage na huwag bitawan ang pagpunta, pag-signage dun sa mga looban ng barangay. Kasi nga para malaman nyo at makikilala din kayo dun sa mga taga-barangay. With regard po sa war on drugs, maraming huli at saka marami kayong mga nagtulong. Pero sir, nakabigtong yung mga storya dyan na may nawawala during the bypass operation. Gusto natin tulungan si POP para maiwas sila sa mga istorya sa anong gagawin. Kasi sabi lang parati, mag-complain. Minsan, wala nang darang mag-complain yung mga nawawala ng gamit during the bypass operation. First, during sa conduct ng mga ganang flood operations, for transparency, our policemen, bago pa pumunta yan, meron BWC yan. It's either BWC or alternate recording device. Yan talaga ang magpapatunay na yung operation is legitimate and with transparency. Now, if there are reports na meron pa rin ganyan, I encourage dun sa mga involved, lalo na sa mga nabiktima, please don't hesitate to come forward. We are always ready to take initiate actions kung meron ng ganyan talagang nangyayari. Yung BWC natin muna yung nagpapatunay, yun yung pangkalan natin na legitimate yung operations natin. Walang ginagawang katarantagyan ng mga police natin. Thank you. Thank you so much. Next to ask a question. Yes, Ma'am Jen from the budget. Sir, good afternoon. Sir, sa 7 points agenda, sir, hindi tayo agenda for tapos na kami tayo as mentioned, sustaining the campaign against illegal drugs. So, could you walk us through, sir, anong ginagawa niyo about the supply demand reduction? Like, for the supply reduction, sir, kano kalaki, sir, yung papasok, sir, na drugs sa Western Visayas as we're talking, or in the past few weeks, sir, or in the past months? Tapos, sir, may na-identify ba tayo ng hits, sir, ng any group? And sa demand reduction, sir, gano'n, sir, kayo ka-active sa inyong campaign against sa demand reduction, sir? Thank you, and good afternoon. First, on supply reduction, as you have seen dun sa ating ABP, we have arrested around 6,000 grams, 6 kilos. Compared to July, ganun din karami. So, kinuha ko yung average from January to July, nag-average tayo almost 4 to 5 kilos a month dito sa Western Visayas ng trabaho ng whole natin sa drugs. So, therefore, meron talagang supply. Meron supply, and paano natin matumbok yan based on our ating mga CBR? Meron tayong ginagawa dyan to link all these people na
so that matindok natin kung sino talaga pinakatulong ito. Again, I will not be discussing to who are these people, but we have that mechanism already. Para may dugtong-dugtong namin, lalo ng mga nahulog before, sino yung mga conduits na nato, and lalo na dun sa mga routes kung saan sila dinagawa sources. Our Regional Intelligence Division is doing on this camp, and as well as our RTDE. Meron tayong mga efforts on the supply reduction program. And yun na, nakikita dun sa ating mga accomplishments sa mga huli ng ating high-value individuals and dun sa value, sa volume na nakukonfiscate sa kanila. And we will continue, hindi natin titigilan. Until na, talagang ma-minimize natin. Now, and then, ang demand reduction, and our 5 is constantly making runs, especially in community awareness and empowerment. And pagka-community awareness, nandiyo na yung situational awareness sa mga tao na if ever na we have seen or witnessed somebody na gano'n, report mo, and at the same time, yung effects, especially yung effects ng paggamit ng droga. Itong paggamit ng droga, nakikita natin ang mga nabibiktima o visually is yung mga ating mga kabataan. So, malaki din ang role ng ating parents. And on that end, ating mga ating kapulisan, when it comes to community awareness, sila rin karamihan ng mga participants natin. They also support the Barangay Drug Clearing Program, and as well as yung Barangay Drug Abuse Councils. Regular ang meetings natin dyan sa badak natin, monthly in fact. Para malaman kasi nga, source of information always came from the barangay. So, constant collaboration ng barangay sa kanila. And hopefully, Western Visayas, will not be ahead for drugs. And makikita naman natin na although ganyan kalaki, but ganyan compared to others, hindi naman siya din ganun kalaki din. Good to note na yung insurance natin ay directed ng conference dun sa ating mga PD, please to coordinate with the Bantay Dagat mga teams. Kasi naririnig natin sa mga balita na mostly yung drugs is pinapakatapon sa dagat at marurukong. And glad to report that we haven't had that incident here. So, constant coordination, lalo na dun sa LGU ng ating, lalo na dun sa mga bantay dagat ng ating LGU. Yes, ma'am. Ano rin, sir, as a rejoin dun sa demand reduction, how aggressive are you, sir, in going to schools? So, like, have you identified schools na vulnerable na, halimbawa, ano yung mga, yung, as you mentioned, kasi yung kabataan yung problem? Yes. Meron tayo naman dyan frequency ng pagpunta ng ating mga police. In fact, yung mga different police stations, meron silang report na sinasabi na they need to visit schools, especially yung mga nasa senior high, para like information awareness para dun sa effects ng drugs and yung involvement. Definitely, pagka nahuli, nakukulong. So, aggressive po tayo dyan. As you have, aggressive po tayo dyan sa demand reduction. Thank you, ma'am. Next to ask is Marjorie from Army. Okay, sir, good afternoon. Sir Ligan, regarding sa PNP accomplishments ng goals, may isa ka chief of police sa para sa Pilipinas yung nililibo sa buong stay niya as chief of police referring to performance sa police station. So, Pabila, sir. Pabila? Yeah. Pabila. Because, sir, wala siyang accomplishments sa individuals. Ano yung ano natin dito sa PNP? Considering na yung Pabila is previously, maraming mga nare-recommend dyan.
millions of illegal drugs and mga HBIs. Nung time lang nito, sir, wala naman yung mga accomplishments. Ano yung natin sa nito natin, sir? Yes, part of our performance evaluation, merit evaluation, ano yan, parang regular yan, na talagang i-review siya. Dahil wala nga silang accomplishment. Diba? The fact that the jurisdiction has these reports on illegal drugs and yet there are no actions, organizational decision. You are sleeping on your command. You're not doing something to stop illegal drugs in your own. Hindi kayo nakatahol. So, talagang i-review natin yung Is there any administrative liability for assumption for the regulation to face naman, sir? Pinag-aaralan natin doon, so wala naman. It's just his inefficiency. Inefficiency when it comes to the performance in the operation of illegal drugs. So we might also replace him. Baka nawala na siya ng desire para magtrabaho when it comes to illegal drugs. Okay. Sir, another, there was ngayon, sir, and yung nasa yung corporation natin, ano yung mga preparations na PNP, considering ito yung mga tayo na programa yung find against property natin, sir, within the sub-design? Yes, I have always told our police personnel that we have to dispel that myth that when their month comes, tataas din yung economic crimes. Ano yung economic crimes? Robbery, mga economic crimes. So, we have to dispel that one. We have to, huwag natin ilagay sa ating isip na pagka-burnout, dadami din yan. So, anong gagawin natin? I-reverse natin tao dyan sa mga possible cases na nagkakaroon, especially dun sa mga business establishments, in coordination dun sa kanilang security managers. Thank you, sir. Okay, last to shoot the questions from Vanessa from GMA Security. Hello, good afternoon. Last September 2, this month, meron po operation ang ating RPDEU, particularly po doon sa Molo, Iloilo City. At may isang individual o civilian na nag-claim. Actually, nag-post din po siya sa kanyang Facebook account at ang kanyang pamilya. Sinasabi na pinupuntan siya nag-brain ng isang operatiba pero na mistaken identity. Bunong naman daw po ng tawad itong operatiba at confirm din po sa amin ng Molo Police na talaga napag-latter itong pero as to the claim, hindi according sa Molo Police din, hindi pa talaga mag-verify kasi hindi niya din parang makukontrol kung sino yung operatiba na sumutok sa kanyang brain. Kamusta naman po operation illegal drugs? Kamusta po ang ating operation at the same time? Kung gaano po tayo particular sa mga surveillance natin? Kasi sinasabi niya po na itong certain police ay wala daw po sa during the time of surveillance. So yun po yung alleged po dito sa yan klaseng incident dito po. On the first question na natutuadya, we always have that in our police operational procedure. We are very strict in the use of firearms. You can only use your firearms when three circumstances: defend a stranger, defend yourself, and in the implementation of your regular performance of your duty. So, very strict po tayo. Hindi natin lang pwedeng tinututukan kami. Now, there is somebody who's complaining and it is being put into record. So, we will conduct the investigation on that time para to determine kung talagang totoo yung allegation na tinututukan siya. Okay? Now, doon sa parang tanong po nito, ano po yung possible na lang liabilities po ng mga operatiba natin if we found out po na meron talaga siyang pagkukunan kasi hindi po kayo talaga ng barili itong civilian? Yes, if ever evidence warrants na meron talaga, that will be grave misconduct of law. Pati yan mga kabiyanan, si Police Brigadier General Josefino Ligan
ang regional directors ang Police Regional Office 6. So bulubog at maning mga kaso no kung pamatud-an to ang nagtaya bala sang armas nga operatiba ti mistaken identity mayo lang ti alam mo mga muna nga bagay simple lang nga matutukan mo wala na dayon no pero what if natiro mo siya amo na ang stricto gid so no kay General Ligan ang kapulisan sa pag-implement sang police operational procedure kay ti hindi man pwedeng tungod may pusil ka siya lang tayaan mo so may responsibility gid ikaw bilang isa ka law enforcer so posible gid magpangatubang sang administrative charges no ang police kung mapamatud-an. So padayon no ang kampanya sa Police Regional Office 6 Illegal Drugs kadiin sige ang supply and demand reduction and we hope nga masustain ini sang aton nga kapulisan. 39 minutos magaligad sa takna nga alas 2 sa hapon. Magahatag lang kita sa pila ka mga pahanumdom, magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Time to celebrate kulturang Pinoy. Patisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a flash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Patisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit namimuri siya? Yung dancing relo. Aba, I made sure to call my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Patisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabato tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Berber warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the mambabato culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangang ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan
ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's often part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, and lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya niyo pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening, my name is Quality of Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble finger cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostome Ibarra don't end up together, but that's for another cultura. It sure is. Now that's a quick look at cultura, because our culture is cool. Ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. It's a leap of faith, actually more like a three-step and its way. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The Three Saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Senora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, one day devoted to each saint. The festival starts off with a mass, and later in the day, the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival can be traced to an ancient ritual called Pasilunawan, a celebration of the god Lina, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day, and yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando, and just to be safe, with face masks on.
Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. 48 minutos makaligad sa takna alas 2 sa hapon. Padayon ka mga nagapamati diri sa Japon sa programa Bantay Banwa. Inatamyaw ta sa ngayong hapon mga nagatutok sa aton no, sanday Corazon Quintos, Lesmer Nograles, Rex Sorial, si Tintin Abelyar katutok man sa aton. Mga amigo ko sa elementary no, mga classmate ko sanday Marvin. Wala rin intro post na kita yun. Away makita sang ginpost na kan subong ang aton lang yung issue nga insakto ma-plastar ta sa aton nga mga kaabyanan para nga aware ka mo sa mga nagakatabo no, alin sa mga issues ang flood control kagang mga ginahimo man isang mga ahensya sa gobyerno para ma-resolve ang ining mga problema. Mayong hapon man kay amigo ta Patrick John Yerves. Sakto na i-secure gid ang payong. Pwede man ulam lang anay sa kay ano ganing ngalan sang Diskaya bla. Kay ulam lang anay kay Ma'am Sara Patrick. Pwede man na. Silapit ka to sa firm nila. Kay Migo Austin sa Leyte. Kay Maria Clara. Grabe gini mo. Suke naman eh. Si Migo Nimyo Rupert Carmona sa UAE. Saludo kita no sa mga OFW naton. Ga sakripisyo. Ga para sa ilang pamilya. Pinabatuan nila ang kamingaw para lang maka-provide sa ilang mga pamilya. Si Neski Soncho na siguro. Neski Soncho. Katutok man sa aton. Kag sa mga nagapamati sa aton nga radyo 585 kHz, padamog gid nga salamat. Sa mga may impormasyon no, tatuhoy sa mga anomalous projects sa inyong lugar, pwede gid kamo ka-send sang mensahe sa aton nga page sa Radyo Pilipinas Iloilo. Kag maayo pagid kung may mga litrato. Pwede nyo man pangabayon kita nga i-hide ng inyong identity pagkit sang problema. Gina-encourage ginamon kamo nung buligan ta ang gobyerno sa pag unmask sa sini nga mga proyekto nga kuntani makabulig sa aton. Unfortunately nagdugang pa nga palasanon. minutos magkaligad sa takna o kung 52 minutos magaligat sa takna nga alas 2 sa hapon. Kutob na lang din aton nga pagpangalagad subong nga hapon ang iban pagin nga mga balita patpato naton sa masunod nga edisyon sang programa Bantay Banwa. Pinasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side. Mr. Rochelle Jones Sotahero sa studio sa transmitter. Mr. John Magallanes. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Inyo na ba ang malaming hindi kasayura? Ulat, ublag, bugtog sa masunod natin na pagtulog na sa Bantay Banwa. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid man sa